billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. So ayan po mga kaibigan, no, ito po ng ating pag-usapan ngayon. Ito ngang mainit po ngayon na balita ngayon na itong ating administrasyon ay nakakumpiska po sila no, ng tulinadang illegal na pulburon mga kaibigan. Pero marami din po no, ang nagtatanong sa pangyayaring ito dahil nga sa ating mga napanood na balita, pati itong ating Pangulong Bongbong Marcos ay parang nataranta o hindi mapalagay dito nga sa isang ginawa po na praise con mga kaibigan ano, at parang ayaw po niya pagpasalitain itong officer no, itong mismong nakahuli noon pong sa sinasabing tulinada po na illegal na pulburon mga kaibigan. So nagtataka din po tayo kung bakit nga po ganun ang reaksyon ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yan po ay atin pong pakinggan ang mga obserbasyon ni kay Eric dito nga sa nasabi po no, na pagkumpiska ng tulinadang illegal na pulburon mga kaibigan. May sampa po namin yung Before you start asking kaso. questions, sasabihin, I'll warn you, hindi cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, it's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa mga nalagtagdag. So, as part of intensified crime prevention. Good morning po. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, Ayun. Mga kababayan, na bang inaayos natin ng isa pang counterpart video on how the correct and proper conduct of anti-drug operations sa previous government para makita po natin kung tayo pinapasakay, ginogod time at ginogoyo tayo. Tingnan din natin itong isa Kung pang tayo binubudol. nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol, at i-analyze namin yan ni Ma'am Lorraine. Tingnan muna natin ang isa pang video na ito. Before you start asking questions, sasabihin, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So ayan po mga kaibigan, no? Nakita po natin itong video na ito. No? Ito nga, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, parang ayaw po niya pagsalitain. Ito nga ang nakahuli talaga dito pong sinasabi na tuloy-tulinadang illegal na pulburon mga kaibigan. O bakit ganun po, no? Na kadalasan po, atin pong mga mapanood sa mga balita nung mga nakaraan pa na mga mayroon pong mga nahuli na katulad po dito, pinapaliwanag naman po no, ng mga officer o yung mga kasama po doon po sa nasabi pong operasyon na ito kung paano po nila nahuli at bakit po nila nalalaman na ang laman po nung nasabing cargo ay yun nga illegal na pulburon mga kaibigan. Pero dito po no, parang pinipigilan po ni Pangulong Bongbong Marcos na magsalita po itong ating officer mga kaibigan. So bakit kaya ay ganito po ang kanyang reaction? At kung nakikita po natin dyan sa video, parang galisa po itong si Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang hindi po siya mapakali at parang nataranta po mga kaibigan. Bakit kaya, no? Ano kaya ang totoo pong istorya nito pong nasabing tuloy-tulinadang illegal na pulburon mga kaibigan? good morning po. Yun. Alam mo sa training sa militar, saka sa police walang training para makakaharap sa press.
sa training po ng pulis ay walang training para makaharap po ng press. Marami naman po tayong napanood na mga PNP na humarap po ng press, di ba mga kaibigan? At siyempre, yung itatanong ng mga press, yun lang naman po kung paano po nila nasabat nga ito pong illegal na pulburon na ito mga kaibigan. Hindi naman po mahirap na sagutin po ng isang PNP na siya nga po mismo no, ang officer sa nasabi po no, na pagkahuli nito pong illegal na pulburon mga kaibigan. Siyempre, itatanong lang naman dyan na bakit po yun na nalaman na ang laman po nung van o kung ano man po yung sinasakyan. Siyempre, mga kaibigan, ganun po yan, di ba? At gaano po karami yung pong talagang nakumpiska, di ba, mga kaibigan? At nahuli ba ang mga illegalista, yung pong may-ari o sino ba ang may-ari? Ganun lang naman po ang itatanong dyan mga kaibigan. No? Pagka hindi pa po talaga konfirmado, hindi pa po nila nalalaman kung sino ba talaga ang may-ari po sa nasabi po no, na illegal na pulburo na ito, sasabihin po naman yan ng PNP na yun nga ay inimbestigahan pa at malalaman po no, sa susunod po na mga araw kung sino ba talaga ang may-ari. So madali lang po naman sagutin yan ng mga PNP mga kaibigan. Pero dito po ay napansin po natin no, na sinasabi pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw sa Trini ito pong pagharap ng mga press ng ating mga PNP mga kaibigan. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa bala. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking Oh. Hindi pa nila maibigay ang saktong detalye paano nasabat ang ganito kalaki mga kaibigan. Ha? Sila ang naghuli po dito mga kaibigan pero hindi po nila maidetalye kung paano nila nasabat ang ganitong kalaki. Nako, parang mayroon pong hindi magandang nasa likod po dito mga kaibigan. Diba? Sila nga yung pong humuli po dito. Hindi nila madetalye kung paano nila nahuli ang ganito po na kalaki ng illegal na pulburon mga kaibigan. Kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. May tao na suspect na kanila pong sasampahan ng kaso pero hindi po nila masabi ang detalye paano po nila nakumpiska itong napakalaki po no na illegal na pulburon mga kaibigan. Tuloy-tuloy-dada po ito, di ba? 2 tuloy-dada mga kaibigan. Na-intercepting nyo sa black. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa... Yun lang naman pala nagbablock kayo ng mga sasakyan at tinitingnan po ninyo kung ano po ang laman o bakit sabi mo kanina na hindi mo madetalye paano ninyo nakumpiska itong ang nasabi na 2 tulinadang illegal na pulburon. So ganun lang naman pala, di ba? Ganun lang naman ang ginawa ninyo, nag-checkpoint po kayo. At napansin siguro ng ang isang van na parang mayroon pong kakaiba. So, tinitingnan po yung loob at doon nga nakita. Di ba? Ang simple lamang pero bakit kanina sinasabi na hindi pa alam ang detalye paano nahuli. Nako, grabe ito. Pangyayaring ito,
Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito malaking halaga po ng shabu po. Yun. Okay. Mga kababayan, bago po So ayan mga kaibigan, at pakinggan po natin kung ano din po ang masasabi o obserbasyon po ni Ka-Eric po dito sa nasabi po no na nasabat na tuloy-tulinada po na illegal na pulburon. tayo magbigay ng mga masusing komentaryo. Ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay Photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van ngayon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. Yun, totoo po yan mga kaibigan. Hindi po pwede no na kung gaano po yung pong makaya ng maikarga ng isang van, kasama na nga po doon no, yung kanya pong bigat no ng van. So ibig sabihin po doon ay hindi po umaabot ng 2 tulinada ang kaya po nadalhin nitong van mga kaibigan. Pero ayan po no ang malaking katanungan kung bakit nga ay sa isang van lamang po nahuli di umano itong dalawang tulinada mahigit po ito mga kaibigan no, na illegal na pulburon. So paano siya nakapag-travel na ang karga Yun. niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong Yan. sasakyan? That is very yun. simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at Yun, tapos tama. nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat Yun, ipinakita oo. na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na Yun. talagang nandyan ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na Wasak mag-press ng van. conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss Tama. itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto, halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he Ayun, was the yun one lang. leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kami briefing lang, binigyan siya ng script at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung Yun. kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, Yun. at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita, kita niyo yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan
ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take. So ayan po no mga kaibigan, dito nga no, tama po naman ang sinabi po ni ka-Eric po dito. Hindi po kaya na dalhin nung ban no, na ang kanyang capacity ay nasa 2 tons din po mga kaibigan. At ito ngang nasabi no, na illegal na pulburon ay nasa 2.1 ton mga kaibigan. So mas mabigat pa siya no, sa capacity nung pong ban. So paano po ito na ibabiyahe ng isang ban kung totoo po mga kaibigan na ang lahat na ito ay sa isang ban lamang po nilagay, no? Inarga ang nasabi po ng mga illegal na pulburon mga kaibigan. So malaking katanungan po ito at bakit po si Pangulong Bongbong Marcos ay para bang galisang-galisa at parang nataranta po siya mga kaibigan at pagka sumagot po yung isang pulis na siya nga yung pong parang leader doon po sa nasabi po no na pag-kumpiska nitong ang nasabing illegal na pulburon para bang ayaw niyang pasalitain at pagka mayroon pong sinasabi na sa tingin niya ay hindi po dapat sabihin, parang bigla po siyang pumapasok at siya na po ang nagsasalita mga kaibigan, di ba? Na sa paghuli po nito pong nasabi na illegal na pulburon ay wala naman po ang ating Pangulong Bongbong Marcos doon po mismo no sa time na hinuli nga nila itong nasabing ban na may kargang dalawang tan mahigit no mga kaibigan. So itong mismong pulis na ito, siya ang nakakaalam talaga sa buong detalye po doon po sa pangyayari kung paano po nila nga nasabat ito pong illegal na pulburon mga kaibigan. So siya lamang po ang makapagsabi sa totoong nangyayari. Bakit po nila ito nahuli? Well, doon po, sinabi naman po niya sa isa niyang sinasabi na bago po niya sinabi na ganito po nangyayari, pero sinabi na po niya mga kaibigan no, na hindi pa po niya alam ang detalye paano po nila nasabat itong napakalaki po na illegal na pulburon mga kaibigan. Ano? Pero sa bandang huli ay sinabi din po niya na nag-checkpoint po sila at yun nga mayroon po silang napansin sa isang ban no, na hindi ka nais-nais kaya tiningnan po nila kung ano nga ba ang laman nung nasabi pong ban at yun nga mga kaibigan ang gumalantang sa kanila. Ito pong dalawang tulinada mahigit na illegal na pulburon mga kaibigan. Pero yun nga, ang ban ay, ang capacity ay 2,000 lamang. So paano po na dala ng ban? Yung pong sobra ang bigat. Di ba mga kaibigan? Kaya para sa akin po mga kaibigan, no, maganda po ito kung totoo man no na may nahuli po na ganito kalaki po no ng illegal na pulburon dahil yan po ang nagpapahirap po sa ating bayan. Pero sana po ito po ay totoo mga kaibigan. Pero dito po kasi sa nangyayari po na presko na ito, kaduda-duda po mga kaibigan. Yan po ang akin pong nakita po dito no. Nasa inyo po no kung ano po ang inyong komento po dito. Kung ito ba ay talagang totoo na mayroon talaga
Or kayo din po ba ay isa po sa nagdududa po dito? Kaduda-duda kasi mga kaibigan, no? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang panay na nagsasalita at parang pinipigilan po niya itong PNP na magsalita, mga kaibigan, at sinasabi pa nga niya na wala po sa kailang training na humarap po sa press, mga kaibigan. Marami naman pong mga PNP na humarap sa press. Marami pa nga yung PNP na pinatawag palagi sa Senado dahil sa mayroon pong mga kapalpakan na kanilang nagawa, at marami nga yung pong mga PNP na palaging sinasabon po ni Senador Rapi Tulfo, di ba, mga kaibigan? Hindi po sa wala sa training, kasi yung pong press kahit ordinaryong mamamayan nga, no, di ba? Pagka tinatanong ka na alam mo talaga, madali mong sagutin, di ba, mga kaibigan? So yun lang po ang aking pong nakikita po dito. Pero sana po ay totoo nga po ito, no? Totoo po sana ito para naman po ay mawala na po yung nagpapahirap po sa ating bayan, mga kaibigan, na ito ngang illegal na pulburon, no? Marami na po sa ating po mga kabataan ang naging biktima po dito. Sana po, no, ito po ay totoo, hindi lamang po drama, no, na kaibigan. So ayan, at pakicomment na lang po, no, inyong komento po dito sa ating pong comment section kung ano ba ang inyong mga komento dito. At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa patuloy ninyong pagsuporta dito po sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa lahat po nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW, palagi lamang po tayong mag-ingat saan po tayo naroon. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po, mga kaibigan. At see you po sa next video ko. God bless all of us.